gawan ko lang ng follow-up video yung in-upload ko kanina na video tungkol doon sa tanong na sinabihan daw siya ng abogado ng kalaban na pag hindi sila nag-amicable settlement, aabutin ng 5 taon ang final judgment ng kanyang labor case. So, follow-up video ito kasi baka take out of context, no? Yung sinabi ko ron, kasi nga ang binanggit ko na the way you respond sa ganong comment ng abogado na yon is dependent on whether you are a complainant na nag-file ng reklamo dahil ikaw ay may prinsipyo o ayon sa prinsipyo o pera lang yung habol mo, di ba? May taripa ka. So baka lang mawala sa context yung iba kapag narinig nila yan. Kasi sinabi natin doon na kapag inilaban mo yung kaso mo ayon sa prinsipyo, actually wala kang pakialam kung yan ba ay aabutin ng 5 years, 10 years yung kaso mo, kung gaano man katagal, no? Kasi hindi naman yun ang motivation mo. Eh. Yung motivation mo, makamit mo ang hustisya nakabase sa prinsipyo mo. Pero kung pera lang yung habol mo, naiinip ka sa takbo ng usad ng kaso kahit na ilang buwan pa lang naman ang nakalipas dyan, ano? Ganon kasi yun. Ngayon, itong video na to is a follow-up to that kasi ayoko namang isipin natin na kapag may mali sa proseso ng gobyerno, kapag hindi nasusunod ang sistema, wag naman nating i-normalize sa mga sarili natin yung ganyan. Porque prinsipyo pinaglalaban natin, hindi na dapat tayo, hindi na dapat natin pinapansin ang mga pagkukulang na nakikita natin sa gobyerno or tinatanggap na lang natin ng ganun yun na sa sarili natin na parang nagiging tama na kung tutuusin ay mali naman talaga, no? Ang tawag doon nino-normalize natin ang mali. So, ang point ng video na to is although magiging mapagpasensya tayo sa ating mga kaso, hindi ibig sabihin ang ating standards, no, bilang mga mamamayan ng Pilipinas ay ibaba natin in such a way na pati itong mga mali na nakikita nating sistema, ituturing natin na parang normal na lang na parte ng buhay natin. Ang tawag doon, nino-normalize natin ang mali. Ika-clarify ko na yung video ko na ginawa na yun, hindi yun ibig sabihin, we have to normalize yung mali, we have to normalize yung mga pagkukulang na nakikita natin sa serbisyo ng gobyerno dahil lang sa prinsipyo ang pinaglalaban natin. So bago natin i-discuss ng tuluyan, shoutout muna natin ang ating mga subscribers and followers, yung mga masugid nating taga-subaybay, and lagay natin dyan. Merienda tayo. Pagkaing probinsya.
Okay. Um, sa batas kasi natin, labor code, sa mga labor laws natin, tsaka sa karamihan ng batas natin, na mayroong mga proseso sa pagpapatakbo ng kaso, may mga period yan. Kung kailan bago lumabas yung ganito, kailan bago lumabas ang ganyan. Nakasulat din sa mga rules yan. So in theory, dapat nasusunod yon, no? Kasi hindi naman ilalagay yan doon kung hindi dapat sinusunod, no? Or kung ayaw ipasunod ng ating batas. Kasi ang intention is masunod yan para ma-achieve kung ano ang gustong i-achieve ng batas na ginawa para dyan. Halimbawa na lang, ang mga kaso dyan, karamihan, pagka naging labor dispute na siya, isinasampa na yan sa labor arbiter. So pag ang kaso ay nasa labor arbiter, yan ay sumasailalim sa rules na ang tawag natin ay 2011 NLRC Rules of Procedure. No, nakalagay dyan kung gaano katagal bago desisyonan ng kaso, gaano katagal sa Sena. Ang Sena pala mahiwalay na rules pala yan. Under RA 10369, tapos nagkaroon ng Sena rules, ang DOLE. So, sabi ko nga doon sa video, ang Sena, 30 calendar days, kailangan matapos nila yan. So, may period, no? Tapos si labor arbiter naman, 30 days, dapat mag-desisyon na ng kaso, no? Pagkatapos na magkaroon ng last pleading, matanggap yung last pleading. Si commission naman, ganun din, within 20 days, after maging din submitted na yung appeal, mga ganyan, so dapat madesisyon na. May period na sinusunod. In actuality, sa totoong buhay, sabi natin, nabibihirang nasusunod yung mga ganyan. Syempre, ang explanation lagi dyan, na tambak yung kaso, caseload, alam naman natin, volume of cases, tapos minsan complexity ng kaso, no, dami ng parties involved, mga ganon, issues na medyo mahirap i-resolve. So yun ang mga nagiging dahilan kung bakit minsan medyo tumatagal yung kaso at hindi nasusunod yung mga proseso na dapat nakalagay, na dapat nasunod dahil ito ay nakalagay dun sa mga rules na sinasabi natin, Ngayon, in connection yan doon sa video natin about sa prinsipyo opera, sabi natin na kapag inilalaban mo ang kaso mo ayon sa prinsipyo, minsan parang hindi mo na pinapansin yung panahon na lumilipas kasi ang gusto mong makamit, hustisya. So, halimbawa, napansin mo na hindi nasusunod ng labor arbiter yung period na dapat pa-decide yung kaso. Sabi natin 30 days lang, naka 4 months na kayo kay arbiter, naka 6 months na or even 1 year nga, pero hindi pa nasusunod. So, ang ibig bang sabihin noon parang sa sarili mo, yan talaga ang sistema, yan ang proseso, parang tanggap mo na parang yun ang naging rule sa sarili mo. Ang ibig kong sabihin na wag nating i-normalize yung mga ganun kahit na prinsipyo ang pinaglalaban natin. Sa sarili mo, dapat hindi mo pa rin tanggap na normal yung mga ganun. Kasi ang normal, yung nakalagay sa rules, 30 days. Pero lumalagpas So, ang ibig kong sabihin, huwag mong tanggapin sa sarili mo na yun na yung bagong patakaran. At parang justified kung ano man ang mga rason kung bakit hindi namimit ang 30 days, no? Kasi kung tutuusin, kung hindi pala possible ang 30 days, bakit hindi in-amend yung batas? Kasi nasa batas naman yun, no? Yung nga lang, siyempre, may mga explanation, no? Ang ibig lang sabihin, ang intention talaga, yun talaga ang period. Yun nga lang, may mga paliwanag, pero hindi porke prinsipyo pinaglalaban natin,
sa sarili natin, parang tanggap na natin na yun na yung bagong normal. Hindi siya normal. Okay? So, ibig sabihin ngayon, ito ka, kung ikaw yung complainant, kung na-delay ang kaso mo, sa sarili mo, nagkakaroon ngayon yan ng parang reaction, no? Parang natitrigger ka. Mawalan ka ba ng pasensya? Di ba? Magkaroon ka ng mga emotional outburst. Susugod ka doon sa opisina ng arbiter at magdadakdak na ka doon. Ano? Lelekturan mo sila na sa labor code, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, ibig sabihin, palang halos mag-iiskandalo ka na kasi yun ang dapat na nakalagay sa batas na hindi nasusunod, natidelay yung kaso, no? O kaya naman, ang magiging decision mo ay, ang magiging reaction mo ay, hayaan mo lang, in the meantime, nakafocus ka lang doon sa kaso mo, na alam mo, makakamit mo yung hustisya kasi nga inilalaban mo sa prinsipyo ang kaso mo. Pero, kung may mga bagay na hindi mo na kontrolado, pinapasa Diyos mo yan, pinapanalangin mo, nagkakaroon ka ng tiyaga, ng pasensya. So, hindi ka nawawala sa direction mo, no? Hindi ka nagkakaroon ng emotional outburst, hindi ka nagwawala, etc., no? Pero sa sarili mo rin, hindi mo rin sinasabi na normal ang mga pangyayari na hindi na sunod ng 30 days, so ganun talaga yon, baka ganun naman talaga na ang kalakaran ngayon, hindi mo rin tinatanggap ng ganun yon kasi it's not a normal thing. Huwag natin i-normalize ang mali, no? Sa lipunan na to, sa mga nakikita natin, sa paligid natin, pag may nakita tayong mali, although sasabihin natin na hindi mo kailangang gumawa ng extreme measures, manakit ka ng tao, mamaril ka, o ano man na magiging extreme yung action mo kasi dahil sa tingin mo tama yung gagawin mo, hindi dapat umabot sa ganung punto, no? Ang ibig ko lang sabihin, kahit hindi ka gumawa ng mga extreme measures, sa sarili mo pa rin, huwag mong ituring na normal ang hindi normal. Okay? Kung may maling ginagawa sa gobyerno, may maling kang nakikita sa sistema, hindi nasusunod, sa sarili mo, dapat ang standard mo is hindi yon normal. Mali yon, hindi yon in-normalize. Pero dahil nga mapagpasensya ka lang, hindi ka gumagawa ng mga extreme measures, no? Na ikakapahamak ng lahat, no? So kung ganong nadidelay lang, kung gusto mo talagang gawa ng action yan, sumulat ka, tumawag ka, mag-follow up ka, no? So, ang ibig sabihin nun, pinanindigan mo na hindi normal ang nakikita mo at hindi normal para sa iyo ang nararanasan mo. You are not normalizing delay. You are not normalizing yung mga mali na nakikita mo sa pamamalakad ng ating ng gobyerno, ng paahensya ng ating pamahalaan. No? Yan ang ibig ko lang sabihin. Pero it doesn't mean na ikaw mawala ka doon sa center mo, sa sarili mo na ikaw ay may prinsipyong tao at pinaglalaban mo yung kaso mo ayon lang sa prinsipyo. Pero hindi mo tinatanggap sa sarili mo yung mga maling nakikita mo. Pero kahit na mali yung nakikita mo, hindi nasusunod yung mga period, mga proseso ng ganon, hindi ka naman gumagawa ng extreme or drastic action na lalo lang makakapagpahamak sa sarili mo at sa ibang tao. Hindi ka nag-aamok, hindi ka nagwawala, di ba? Hindi ka gumawa ng mga bagay na pagsisisihan mo rin in the future. Dahil may tamang paraan, may tamang proseso para i-call out mo ang mga nakikita mong hindi tama sa pamamalakad ng ating ahensya ng gobyerno, sa mga ating pamahalaan. May proseso yan, ano? Sundan mo lang din yon. Pero ang ibig ko lang sabihin, despite na may nakikita kang mali, despite na may na-encounter kang delay, kung ikaw ay lumalaban sa kaso mo, ayon sa prinsipyo, hindi ka apektado personally. Kasi ang goal mo is to achieve justice. May mga nakita kang stumbling blocks along the way. You're not ignoring, you're not disregarding these stumbling blocks, no? Na-recognize mo sila, kung mali yon sa sarili mo, hindi mo nino-normalize yun. Di ba? So, baka kung gusto mo, gawa mo ng paraan, pero hindi ibig sabihin na gumawa ka ng extreme actions at hindi rin pwede na gawin mo sa sarili mo na i-normalize mo yung mali. So, ang mga ito, ginawa ko lang ng video para mailagay sa tamang perspective, ang context ng ating kaisipan,
pagdating sa mga ganitong bagay, no? Hindi lang tayo dito nakafocus sa ating kaso, kundi tayo ay pinapaalam natin na tayo ay bahagi rin ng isang ng lipunan natin at hinuhubog natin ang kaayusan, no? Ang sistema. So hindi lang kaso, no? So we also help the society maintain the standards na sinasabi natin. So sa atin din kasi nagsisimula lahat ang ikakaayos ng ating pamahalaan, ng ating buhay, no, in the future. So keep your center, keep your control, but at the same time, maintain your standards. Okay? Huwag kang magwala, huwag kang mag-amok, no? At huwag mo rin tanggapin ang mga nakikita mong mali sa sarili mo, itaas mo yung standards mo, i-maintain mo yan, gawin mo lang din ang nararapat na gawin para makorek sa tingin mo dapat i-correct na mga nakikita mong mali. Okay? So with that guys, I hope na supplement ko ng maayos tong video natin at nabigyan natin ng clarification. And again, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.